Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang adventure drama film na pinamagatang Heaven Knows Mr. Allison. Nagsimula ang pelikula noong World War II sa isang US Marine na nagngangalang Allison matapos makaligtas sa digmaan sa Pasipiko laban sa mga Hapon. Matapos ang ilang araw na pagpalutang-lutang sa malawak na karagatan, sa wakas ay nakahanap siya ng isla na tinatawag na Tuasiva. Agad na pumasok si Allison sa isla ng may pag-iingat dahil natatakot siya na baka nasakop na din ito ng mga Hapon. Matapos suriin ang isla, naniniwala siyang inabandona ang isla at hindi na nag-aalala tungkol sa mga sundalong Hapon. Gayunpaman, habang papunta si Allison sa isang simbahan, nagulat siya sa isang magandang madre na nagwawalis ng sahig. Hindi makapaniwala si Allison na merong nag-iisang babae sa isla. Noong una, natakot ang madre ngunit nang ma-realize niyang isang sundalo si Allison, sinabi niyang Sister Angela ang kanyang pangalan. Lumalabas na iniwan siya ng ibang mga misyonero na pumunta sa Fiji. Pagkatapos, humingi ng pahintulot si Allison sa madre na manatili at magpahinga sa simbahan. Kinagabihan, nagising si Allison at nakita niyang nagdarasal si Angela, kaya agad niyang pinatay ang lahat ng apoy dahil natatakot siyang mahahanap ng mga Hapon ang kanilang kinaroroonan. Humingi ng paumanhin si Angela sa kanyang kamangmangan at nag-alok ng pagkain kay Allison. Pagkatapos kumain, humingi si Allison ng sigarilyo kay Angela, ngunit mayroon lamang siyang pipe na pag-aari ni Father Phillips na namatay ilang araw na ang nakakaraan. Ipinaliwanag ni Angela na pumunta siya sa isla kasama si Father Phillips at dumating sila 4 na araw pa lang ang nakakaraan upang hanapin ang isa pang pari na nagngangalang Father Ryan. Ginalugad nila ang buong isla at walang nakitang tao, ngunit nang pabalik na sila sa barko, iniwan sila nito kaya kalaunan ay natrap sila sa isla. Kinabukasan, isinama ni Allison si Angela upang maghanap ng makakain, at sa kabutihang palad ay maraming mapagkukunan ng pagkain sa isla. Habang gumagawa si Allison ng sibat para manghuli ng isda, bigla niyang narinig ang tunog ng isang baboy ramo. Sinubukan niyang sundan ito at lumalabas na nakatira ang hayop sa isang tagong kuweba. Hindi nagtagal, nakita ni Angela ang isang pawikan na lumulutang sa dagat at agad itong sinabi kay Allison. Habang armado ng lubid, sumugod si Allison sa dagat upang hulihin ang pawikan at inutusan si Angela na tulungan siya. Nagawang mahuli ni Allison ang pawikan ngunit bigla siya nitong hinila sa dagat na naging dahilan ng pagpanik ng madre. Mr. Allison! Patuloy na hinila ng pawikan si Allison sa ilalim ng dagat, ngunit sa kabutihang palad, nakabalik si Allison sa ibabaw at nagawa ring mahuli ang pawikan. Habang kumakain sila ng karne ng pawikan, sinabi ni Allison na sa tulong ng mga prutas at lahat ng pagkain sa isla, maaari silang makasurvive sa loob ng maraming taon, ngunit hindi sila maaaring manatili magpakailanman sa isla habang umaasa na may darating na magliligtas sa kanila. Sa makatuwid, plano ni Allison na maglayag ng 300 milya gamit lamang ang balsa. Kahit na parang imposible ang plano, sinabi ni Angela na gusto niyang subukan ito at sa huli ay nagkasundo silang gawin ang paglalayag. Kaagad na inayos ni Allison ang kanyang balsa, habang si Angela naman ay gumagawa ng hinabing layag para sa kanilang balsa. Habang ibinabahagi ang kanilang mga sariling kwento, tinanong ni Allison kung bakit gustong maging madre ng isang magandang babae tulad ni Angela, dahil sa tingin niya ay matatanda at pangit na mga babae ang nagmamadre. Sinabi ni Angela na ang pagiging madre ang pinakamalaki niyang kaligayahan at pareho din ito sa pangarap ni Allison na maging isang Marine. Ilang sandali pa, biglang dumaan ang isang Japanese plane sa isla kaya agad silang nagtago. Naniniwala si Allison na ang eroplano ay nangangalap ng impormasyon at naniniwala siyang babalik ito sa isla. Dahil sa pag-aalala, nagpasya si Allison na dalhin si Angela sa kuwebang nahanap niya kanina at doon muna magpalipas ng gabi. Kinaumagahan, nagkatotoo ang kinatatakutan ni Allison dahil bumalik ang mga Japanese bombers at binomba ang isla. Takot na takot si Angela sa mga pagsabog ngunit sinubukan siyang pakalmahin ni Allison sa pamamagitan ng pagsabing hindi sila masasaktan ng ingay. Nang matapos ang pagsalakay, bumalik si Allison sa ibaba upang tingnan ang mga natira. Ngunit tila winasak ng airstrike ang lahat kasama ang lahat ng kanilang mga supply ng pagkain at gayon din ang balsa na kanilang inihahanda para sa paglalayag. Labis na nabagabag si Allison sa sitwasyon, at ngayon ay maaari na lang silang umasa sa pagdating ng mga Amerikanong sundalo at iligtas sila. Hindi nagtagal, nagsimulang lumapit ang mga barko patungo sa kanila at agad na nag-deploy ng isang batalyon ng sundalo upang sakupin ang isla.
Narealize ni Allison na hindi naligtas ang isla kaya napilitan silang magtago muli sa kuweba. Sinubukan ng dalawa na manatiling kalmado, nang simulang libutin ng mga sundalong Hapon ang buong isla at nagsimulang lumapit sa kuwebang pinagtataguan nila. Sa kabutihang palad, nasa kanila pa rin ang swerte dahil bumalik ang mga Hapon sa paniniwalang walang ibang tao sa isla. Ibinahagi ni Angela ang kanyang hibang na ideya kay Allison na isusuko niya ang kanyang sarili sa mga Hapon, umaasang igagalang nila ang isang madreng katulad niya. Tumutol si Allison sa baliw niyang plano dahil natatakot siyang may masahol na mangyayari sa kanya. Sinabihan ni Allison si Angela na huwag mag-alala at nangakong maghahanap ng pagkain para sa kanya. Nang lumabas si Allison para maghanap ng isda, bigla siyang nasorpresa sa tatlong nagpapatrol na sundalo. Agad siyang nagtago sa likod ng isang bato at buti na lang ay natakpan ng alon ang kanyang katawan, dahilan para hindi makita ng mga sundalo ang kanyang kinaroroonan. Nakarating ng ligtas si Allison sa kuweba at kumain ng isda kasama ang madre. Gayunpaman, nandiri si Angela nang subukan niyang kainin ito at humingi ng paumanhin dahil hindi siya kumakain ng hilaw na isda. Nagsimulang mag-alala si Allison para sa madre kaya't nagpasya siyang makipagsapalaran sa pamamagitan ng pagnakaw ng pagkain mula sa mga Hapon kahit na ito ay isang napakadelikadong misyon. Matapos malampasan ang ilang bantay, nagawang makapasok ni Allison sa food warehouse at pinuno ng maraming pagkain ang kanyang bag. Nang papaalis na siya, biglang pumasok ang ilang sundalong Hapon na naging sanhi ng pagkakatrap ni Allison sa lugar na yon. Agad na nagtago si Allison at sinubukang wag gumawa ng anumang ingay nang gumapang ang isang daga sa kanyang katawan. Dito niya na-realize na hindi siya makakaalis doon at na-stuck hanggang umaga. Sa kabutihang palad, ang lahat ng mga sundalong Hapon ay inutusang magtipon sa labas kaya nagawang makatakas ni Allison mula sa warehouse. Nakabalik si Allison ng ligtas sa kuweba at may daladalang maraming pagkain para kay Sister Angela. Gayunpaman, galit na galit si Angela dahil iniwan siya ni Allison ng mag-isa sa kuweba at pinag-alala siya ng husto. Sa sandaling yun, naramdaman ni Allison na may nagmamalasakit sa kanya sa unang pagkakataon at nagsimulang magkagusto sa madre. Kinabukasan, nakahanap si Angela ng bulaklak at suklay na ginawa ni Allison bilang regalo para sa kanya. Buong puso niyang tinanggap ang regalo ngunit sinabi niya kay Allison na ginupit ang kanyang buhok bilang sakripisyo noong ginawa niya ang kanyang unang panata sa pagmamadre. Tinanong ni Allison kung maaaring kanselahin ng isang madre ang kanyang intensyon at mamuhay ng normal tulad ng ibang mga babae. Sinabi ni Angela na ang isang madre ay binibigyan ng 5 taon mula sa kanilang unang panata at magkakaroon ng pangalawang panata na gagawin silang tunay na mga madre, at ang susunod na buwan ay ang oras para gawin niya ang huling panata. Tila masaya si Allison nang malaman na hindi pa nagagawa ni Angela ang kanyang pangalawang panata, at ang ibig sabihin nito ay may pag-asa pa siya sa kanya. Hindi nagtagal, isang pagsabog ang narinig mula sa labas at nabunyag na isa itong digmaan na nagaganap sa karagatang Pasipiko. Umaasa si Allison na mananalo ang mga Amerikano sa labanan upang umalis na ang mga Hapon sa isla. Kinabukasan, lumabas si Allison sa kuweba upang suriin ang paligid at lumalabas na umalis na ang mga Hapon sa isla. Tuwang-tuwa ang dalawa dahil hindi na nila kailangang magtago sa kuweba at marami ding mga pagkain ang iniwan ng mga Hapon para sa kanila. Sa sumunod na eksena, muli silang nagkwentuhan tungkol sa kanilang sariling buhay at nagtataka si Angela kung bakit wala pang asawa ang isang gwapong katulad ni Allison. Sinamantala ni Allison ang pagkakataon para ipahayag ang kanyang nararamdaman at sinabing mahal na niya si Sister Angela. Nais niyang pakasalan ang madre kapag nakaalis na sila sa isla at hiniling na wag niyang gawin ang kanyang huling panata. Gayunpaman, tinanggihan ni Angela ang kanyang proposal, kung saan sinabi niyang engaged na siya sa kanyang unang panata at kalaunan ay ikakasal siya sa kanyang huling panata na gagawin siyang tunay na madre. Mukhang nadismaya si Allison sa pagtanggi ng madre at naging medyo awkward ang kapaligiran, kaya nagpasya siyang iwan at lumayo muna sa madre. Kinabukasan, sinabihan ni Allison si Angela na kalimutan ang mga sinabi niya kahapon at humingi ng paumanhin sa pagiging bastos nang hilingin niyang pakasalan siya. Kinagabihan, nakakita si Angela ng isang bote sa sako ng bigas at agad itong ibinigay kay Allison. Matapos nila itong tikman, na-realize nilang Japanese wine ang inumin. Ipinagpatuloy ni Allison ang pag-inom ng alak hanggang sa malasing siya at nagsimulang mawala sa sarili. Sinubukan siyang patigilin ni Angela dahil hindi pa siya kumakain, ngunit hindi nakinig si Allison at nagsimulang magsalita ng mga bagay na nakasakit sa madre.
Nagbiro si Allison na para silang sina Eva at Adan dahil maninirahan sila sa isla ng maraming taon at walang darating upang iligtas sila. Ang mga masasakit na salitang ito ay nagpaiyak kay Angela at labis siyang natakot. Nakonsensya si Allison at sinubukang pakalmahin si Angela ngunit mas lalo lang siyang natakot at agad na tumakbo palayo sa kakahuyan kahit na umuulan ng malakas. Kinabukasan, nahanap ni Allison si Angela na walang malay at lumalabas na mataas rin ang kanyang lagnat. Sinubukan ni Allison na ibalik siya sa kubo ngunit bigla niyang nakita ang mga barko ng Hapon na papalapit sa isla, kaya napilitan si Allison na dalhin muli si Angela sa kuweba para magtago. Ang hindi inaasahang pagbabalik ng mga Hapon ay lalong nagpahirap sa sitwasyon dahil hindi sila nakapag-imbak ng mga pagkain. Agad na tinakpan ni Allison ng damit si Angela dahil mas lumalala pa ang kanyang kalagayan. Labis na nag-aalala si Allison para sa kalagayan ni Angela kaya nagpasya siyang pumuslit sa kampo ng mga Hapon at magnakaw ng ilang kumot para sa kanya. Naging maayos ang misyon noong una dahil nagsasanay ang mga Hapon sa labas, ngunit biglang dumating ang isang Hapon sa tent at nahanap si Allison. Sinubukan ng sundalo na i-alerto ang kanyang mga kasamahan, ngunit sa kabutihang palad ay nagsasanay silang lahat at hindi naririnig ang kanyang boses, kaya nagawang patayin ni Allison ang sundalo gamit ang kanyang punyal. Pagkatapos nito, itinapon niya ang katawan ng Hapon sa dagat. Pagkabalik sa kuweba, agad na tinakpan ni Allison si Angela at napilitang hubarin ang kanyang damit dahil basang-basa ito. Kinabukasan, sa wakas ay nagkamalay na si Angela at nagulat nang makitang wala siyang kahit na anong saplot. Ipinaliwanag ni Allison ang lahat ng nangyari at humingi ng paumanhin sa pananakot sa kanya na naging dahilan ng pagtakbo niya sa gubat at nagkaroon ng sakit. Lubos ang pasasalamat ni Angela para sa ginawa ng Marine at naniniwalang isang matuwid na tao si Allison na hindi gagawa ng anumang masama sa kanya. Pinaalam ng madre na tumakbo siya hindi dahil sa takot sa kanya, kundi dahil natatakot siya sa sinabi ni Allison na hindi na sila makakaalis sa isla. Pagkaraan ng ilang sandali, natagpuan ng mga Hapon ang bangkay ng isa nilang kasamahan na pinatay ni Allison, kaya sinunog nila ang buong gubat upang malaman kung sino ang pumatay sa kanya. Sinubukan ni Allison na manatiling kalmado at inutusan si Angela na huwag gumawa ng anumang ingay. Nang nagsimula ng lumapit ang mga Hapon, nahanap ng isang sundalo ang pasukan ng kuweba at narinig na humihingi siya ng granada para pasabugin ang kuweba. Hey Joe! Come out with hands up! Ngunit sa kabutihang palad, biglang nangyari ang isang malakas na pagsabog at lumalabas na isa itong airstrike ng Amerika. Tuwang-tuwa si Allison at sinabihan si Angela na panoorin ang labanan at kung paano talunin ng mga Amerikano ang tropa ng mga Hapon. Nagpatuloy ang labanan hanggang hating gabi, kaya napilitang maghintay ang dalawa sa loob ng kuweba. Gayunpaman, narealize ni Allison na hindi makakalapit ang mga barko ng Amerika sa isla dahil ang mga Hapon ay may 4 na piraso ng kanyon. Dahil dito, nagpasya nang lumabas si Allison at palihim na sinira ang lahat ng kanyon ng Hapon upang ligtas na makapasok ang mga barko ng Amerikano. Nagawang tapusin ni Allison ang kanyang misyon at nanalo sa labanan ng Amerika kahit na bahagya siyang nasugatan dahil sa isang pagsabog. Kinabukasan, sa wakas ay nagsimula nang lumapit ang mga barko ng Amerika at agad na idineploy ang kanilang tropa sa isla. Habang sinusubukang gamutin ni Angela ang mga sugat ni Allison, narealize ni Allison na ito na ang araw na maghihiwalay sila ni Sister Angela. Hindi man nila pwedeng makasama habang buhay ang isa't isa. Nagpaalam si Allison sa pamamagitan ng pagsabing labis siyang nagpapasalamat na nakilala niya si Angela at hinangad ang kanyang kaligayahan. Ganoon din ang sinabi ni Angela at hinding-hindi niya makakalimutan ang isang tunay na lalaki tulad ni Allison na nag-alaga sa kanya ng mabuti at inirespeto ang karangalan ng isang babae. Hindi nagtagal, nahanap na sila ng mga sundalong Amerikano at agad na dinala si Allison upang gamutin siya. Matapos ang ilang linggong pag-survive sa isla, sa wakas ay nailigtas na silang dalawa at dito na nagtatapos ang pelikula. Shoutout kay Jing Araceli Duran, Jonard Domingo, Edgar Phil, Ruben John Lalaguna, Rayan Gadasimbahon, Jessica Luweng, Abdul Rahim Raja, Chef Leo, Michelle Anchua, at Level 250. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro